Magbago pa kaya, mga kaibigan, itong sinasabing 8 hanggang 9 o sabi nating 8, yung mga senador na identify daw pro-Duterte or maka-Duterte. Dito po sa controversial na pinag-uusapang bitin na bitin na impeachment court, impeachment trial against Vice President. Okay? Kaya tinatanong natin na ganyan ay kasi po mag-i-eleksyon sa Mayo ang mga identify or mga pinagdududahan na pro-Duterte dito sa impeachment na ito ay siguradong maaapektuhan sa eleksyon dahil ang mamamayang Pilipino ay boboto sa mga pagdating ng halalan at yun pong mga di umano pro-Duterte senador ay karamihan ay pro-Duterte. Hindi lang po yung mga taga-PDP laban na talagang Duterte sila. Meron din hong pinagdudahang kandidato ng administrasyon ay posibleng maka-Duterte rin pag nagkaroon ng trial. Mahirap pangalanan ngayon pero alam naman natin, ito pwede natin pangalanan dahil sinabi na. At saka hindi naman talaga magbabagong isip na yan. Si Bato, si Bongo, si Amy Marcos, at saka si Padilla. 4 na yan eh. Si Amy, tingnan natin. Kasi si Amy, nung araw aking pinagbabasihan yan, sabi ni Amy, kahit mag-isa siya, Duterte siya. Ay lalo man yung Robin Padilla. Talagang Duterte yun. Si Bongo at saka si Bato, 4 na yan. So kung meron kong 9 or 8, di meron pang 4 o 5. Sino kaya yun? Pwede rin po yung iba dyan, hindi kandidato. Pwedeng incumbent. Yung mga senador ngayon na hanggang 2028. Meron dyan. Kayo, bigyan ko na kayo ng idea. Duda lang naman. Ito na may aking opinion lang. Kayo ba ay nagtitiwala sa mga Cayetano? Kayo ba ay nagtitiwala sa mga Bilyar? Kayo ba ay nagtitiwala sa half-brother na Jinggoy at saka JB Ejercito? Ayun po. Tinatanong ko lang kayo. Hindi ko sinabing sila yon. Tinatanong ko lang. Meron ba kayong tiwala sa kanila? Na sila ay pwedeng makasama ng mga mamamayan na naniniwala na dapat ma-impeach si Sara? O sila ay talagang maaring puro akwital? Hindi natin alam yon. Okay? Pero itong 4 na aking pinangalanan, ito naman ay public knowledge. Talagang kahit na anong mangyari yan, Duterte sila. Diba? So, yan po yung sinasabi natin. Ay idea na kayo. Meron pang isa dyan na kandidato ng administration. Actually, 2. Tingin ko 2 eh. Merong kandidato ng administration na re-electionist for senador. Ang nakakaduda rin. Pero ayaw ko ng pangalanan. Kaya nga yung 8 hanggang 9 na mga senador, alam yan ni Senador Escudero. Alam niya ng Senate President. Alam niyo ang Senate President sa isang banda, kahit na hindi ko rin gusto yung style niya, yung Escudero na dinidelay-delay itong impeachment na ito, itong trial. Alam ng Senate President, nararamdaman, napupulso niya yan. Napoporkas niya kung sino yung mga senador na pwedeng, kung ano ang magiging desisyon sa trial. Alam niya. Kasi ikaw yung leader eh. Ikaw yung Senate President eh. Imposible hindi mo ma-monitor yan. Diba? Ayan ang mga tip ko sa inyo. Okay? So bahala na kayo. Sino pa yung 4 o 5? Yung 4 pinangalanan ko na. Kasi naman ni public knowledge, talaga naman sila ikakampi nun ng mga Duterte. So yung 4 o 5, kung sino kaya yon, yun ang aabangan natin. At pagka po hindi sila nagbago at yung ganyan ang kailang gagawin, abay akwital. Kasi ang kailangan boto, 16 hanggang 18 senador para guilty. 16 to 18 vote for guilty si Sara Duterte. Yan po yung kailangan boto dyan. Ay 23 lang sila ngayon eh. Kung 8 yung, sabi natin 8 lang, yung mag-pro Sara. O diba? 15 na lang ang matitira. Dati natalakay ko na rin. O pag 15 ang natira, ako Italian. Kasi walang sapat. 16 to 18 vote ang kailangan para matanggal si Sara eh. So kung 8, o di, ayun na nga,
23 minus 8, 15. Pag 15 lang ang nag-anti-Sara or pabor sa impeachment, acquittal. Ganun pong katindi. Kaya again, anuman po ang mangyari sa trial, dapat matuloy ang trial. Dapat ebidensya ang tingnan ng ating mga senador. Hopefully, itong mga senador na pinangalan ko, ewan ko, pero mukhang suntok sa buwan siguro. Pero, umasa rin tayo. Pagka nakita nilang ebidensya, magbabago. Pero si Robin Padilla, hindi na kasi sinabi na yan eh. Nung nagsalita niya, nung January pa, wala. Pipigilan ko yan. Ayaw ko yan. Si Amy Marcos, sinabi niya, ayaw ko rin ng impeachment. O, di ba? Paano yun? Ay, si Bato, lalo na yun. Si Bongo. Kadugtong na ng bituka ng mga Duterte, yung Bongo at saka yung Bato. Paano magbabago yan? So, apat na yun. Kung halimbawa silang apat lang, guilty si Sara. Kasi kung apat lang sila, 19 ang senador na maaaring pumabor to impeach Sara. Kung apat lang yung Duterte. Eh kung maging 8 nga, problema yan. Ng mga gustong ma-impeach. Ibig sabihin, acquittal. Ganon ang sitwasyon. Kaya dahil dyan, muli ko pong binabanggit sa inyo na ang kapangyarihan ng taong bayan during election, dyan kayo. Kung galit kayo sa mga senador or wala kayong tiwala sa senador, di huwag niyong iboto sa next election ngayong Mayo or sa next election sa 2028. Dahil lang naman po ang magagawa ng taong bayan. Hindi naman ho impeachable official. Hindi pwedeng patalsikin ng mga senador. Mapapatalsik lang sila pag sila'y kumandidato. Pag tapos ng kailang election term at kakandidato, yan. Huwag mong iboto, tanggal sila. Hindi na sila makakabalik. Yun lang eh. Kaya, hindi ko naman sinabing pagganti, ang tamang magagawa ng mga botante na hindi kontento sa performance ng senador. Yan man ay pro-administration o anti-administration o independent o opposition during election day. Kaya mahalaga yung election sa May 12. Iboboto pa ba ninyo? Ang tingin ninyo yung senador na walang pakinabang at hindi naman kinakailangan natin? O kung hindi man sa May 12, sa next susunod na eleksyon, sa Mayo ng 2028. Ang 12 senador ngayon, yan ang kakandidato sa 2028. Iboboto pa ba natin yan o hindi? Yan ang inyong kapangyarihan. Sa election lang. Hindi po sila pwedeng patalsikin. Hindi sila pwedeng patalsikin ng Malacanang. Ako, natatawa lang ako doon sa ibang mga naglalabas na, pinatalsik ng Pangulo yung senador. Patatalsikin ng Pangulo ang senador. Hindi ho totoo yun. Walang authority ang Pangulo patalsikin ang congressman o senador at any elected official, especially dyan sa Senado at Kongreso. Hindi. Hindi sila impeachable official. Walang magagawa ang Malacanang. Kahit gaanong kapalpak ng congressman o senador, walang magagawa ang Malacanang dyan. Okay? Eleksyon ang magtatanggal sa kanila. Taong bayan ang magtatanggal sa kanila during election day. Kaya umalaga yung ating eleksyon. Pumili kayo. Huwag kayong padala sa bariyang pera. Huwag kayong padala sa pasayaw-sayaw, pakanta-kanta, mga talumpating suntok sa buwan, mga pambobola ng kandidato. Huwag kayong maniwala dyan. 2-5 ngayon yan. Maraming bulero ngayon. Maraming ngayong sinungaling. Ingat kayo doon. Kinabukasan ninyo at ang inyong mga anak ng ating bansa ang nakataya dyan. Please like and share ng video.